Bel, huwag mong kalimutan. Sinuwerte ka lang na pinakasalan kita, kaya huwag kang umasta na parang may halaga ka sa kumpanyang ito. Ang bawat salita ay tumama sa dibdib ni Bel na parang punyal na walang awa. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga kamay habang nakahawak sa tray ng gamot ni Doña Imelda. Ang tinig ni Ramon ay hindi sigaw, ngunit mas masakit ito kaysa sa anumang sigaw, malamig, mapanghamak, at puno ng pagtatakwil sa 20 taon nilang pinagsamahan. Sa harap ng napakaraming bisita, sa loob ng kanilang marangyang mansyon, ang kanyang asawa ay nakatayo sa entablado. Nakapulupot ang braso sa baywang ni Clarice. Isang babaeng kalahati lang ng kanyang edad na nakasuot ng matingkad na pulang bestida. Ang kwintas na suot nito ay ang paborito niyang hiyas na minanapan niya sa kanyang ina. Naramdaman ni Bel ang paghina ng kanyang mga binti. Tila gumuho ang buong mundo sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang mga halakhak ng mga tao sa paligid ay naging isang nakakabinging ugong sa kanyang pandinig. Tumingala siya, umaasang makikita ang kahit katiting na pag-aalinangan sa mga mata ni Ramon. Ngunit ang nakita niya ay isang estranghero, isang lalaking matagal na palang nagtatago sa likod ng maskara ng pagiging mapagmahal na asawa. Ang hapdi sa kanyang lalamunan ay hindi na niya mapigilan. Tila may nakabara na isang malaking bato na pumipigil sa kanyang paghinga. Pagkatapos ng 20 taon, Bel, wala ka pa ring natutunan kundi ang magluto ng sinigang at maglinis ng bahay. Ang malamig na boses ng kanyang biyenan na si Doña Imelda ang dumating sa kanyang likuran bago ito tumalikod ng walang pasabi. Ang anak ko ay nangangailangan ng isang babaeng kayang makisabay sa kanyang antas. Hindi isang anino na nakasunod lang sa kanya saan man siya magpunta. Binitiwan ni Bel ang tray. Ang baso ng tubig ay tumama sa sahig at nagkapira-piraso. Ngunit ang ingay ng pagbasag ay nilamon ng musikang tumutugtog sa party. Walang nakapansin sa kanya. Sa mata ng lahat, siya ay isa lamang tagapaglingkod sa sarili niyang tahanan. Pagkatapos ng mga talumpati at pagdiriwang, dinala siya ni Ramon sa loob ng kanilang silid. Walang pagmamahal, walang paliwanag. Inilapag nito ang isang dokumento sa ibabaw ng mesa. Pumirma ka na. Ang bahay na ito, ang mga shares sa kumpanya, at ang lahat ng ari-arian ay mananatili sa akin. Wala kang dala kundi ang mga lumang damit mo. Bago pa siya makapagsalita, pumasok si Celso, ang kanyang bayaw, na may dalang isang maliit na sobre. Itinapon ito nito sa kanyang paanan. Ang tunog ng mga barya ay humahampas sa sahig habang gumugulong ang mga ito sa ilalim ng kama. Ate, heto ang 500 piso para sa pamasahe mo pa uwi. Umuwi ka na sa probinsya, dito sa Manila. Wala ka ng puwang. Hindi ka na namin kailangan. Tumingin si Bel sa paligid ng silid na siya mismo ang nagdisenyo. Sa bawat sulok na punong-puno ng kanyang sakripisyo. Ang mga gabi na hindi siya natulog para tapusin ang mga proposal ni Ramon. Ang mga beses na pinili niyang magutom para maibigay ang pinakamagandang edukasyon sa kanilang anak. Lahat ng iyon ay binaliwala ng isang pirasong papel. Lumuha siya, ngunit mabilis niya itong pinunasan. Sa unang pagkakataon, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang namumuong apoy sa kanyang kalooban. Lumabas siya ng mansyon nang hindi lumingon. Dala ang isang maliit na maleta. Habang naglalakad siya patungo sa gate, huminto siya at tumingin sa bintana ng ikalawang palapag, kung saan nakasilip si Ramon at si Clarice. Masayang nagtatawanan. Bakit? Bulong niya sa sarili. Ang tinig ay bahagyang nanginginig, ngunit puno ng pait. Saan ako nagkulang? Ganito na lang ba talaga ang halaga ko? Walang sumagot sa kanyang mga tanong. Ang gabi ay naging saksi sa kanyang pag-alis. Ngunit bago tuluyang lumampas sa gate, huminto siya at tumingala sa mansyon. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi.
Akala ninyo ay tapos na ang lahat. Bulong niya sa dilim, ang kanyang boses ay naging matatag at puno ng misteryo. Ngunit bukas, malalaman ninyo kung sino ba talaga ang tunay na may-ari ng lahat ng tinatamasa ninyo ngayon. Ang hanging sariwa mula sa mga bukid ng Batangas, ang sumalubong kay Bel pagbaba niya ng bus. Walang ingay ng mga sasakyan, walang mabibigat na tingin ng mga taong humuhusga sa kanyang pananamit. Ang bahay ng kanyang ina ay nananatiling nakatayo. Bagaman nababalot na ng mga tuyong dahon at alikabok ng nakalipas na mga taon. Pagpasok niya, ang amoy ng lumang kahoy at ang mahinang amoy ng sampagita na tumutubo sa tabi ng bintana ang yumakap sa kanya. Tila isang paalala ng pagmamahal na matagal na niyang kinaligtaan. Habang naglilinis siya ng sala, isang pamilyar na anino ang huminto sa pintuan. Si Miguel, ang lalaking dati niyang kakilala, ang abogadong pinili ang manatili sa probinsya habang siya ay pinili ang ningning ng Manila. Hindi na siya ang batang Miguel na kilala niya. Ang kanyang mga mata ay may lalim ng karanasan at ang kanyang tindig ay nagpapakita ng isang taong nakahandang tumulong ng walang hinihintay na kapalit. Bel, tawag nito sa mahinahong tinig. Hindi humihingi ng paliwanag. Hindi rin nagtatanong kung bakit siya naroon. Alam kong darating ang araw na ito. Iniabot ni Miguel ang isang maliit na kahunggawa sa narra. Iniwan ito ng iyong ina bago siya pumanaw. Sabi niya, ibigay ko lang ito sa iyo sa sandaling kailanganin mo na ang tunay na lakas na matagal mong kinalimutan. Binuksan ni Bel ang kahon ng may nanginginig na kamay. Sa loob ay may isang lumang liham at isang maliit na rebulto ng Birheng Maria. Nang hawakan niya ang rebulto, may naramdaman siyang kakaiba sa ilalim nito. Sa isang mabilis na pagpihit, bumukas ang tagong kompartimento at iniluwa nito ang isang maliit na USB. Binuklat niya ang liham. Ang sulat kamay ng kanyang ina na si Doña Lucinda ay malinaw pa rin. Tila nakikipag-usap sa kanya mula sa kabilang buhay. Bel, kung mababasa mo ito, alam kong nasa sandali ka ng pagkapagod. Kung ang taong pinag-alayan mo ng iyong buhay ay nagawang itakwil ka. Tandaan mo, hindi ka kailanman naging mahirap. Ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng Arandia Innovations. Ang tagumpay ni Ramon ay hindi kanya, kundi bunga ng iyong talino. Ngunit Bel, huwag mong kunin ang kapangyarihan dahil sa puot. Kunin mo ito kapag handa ka ng maging katarungan para sa mga taong gaya mo. Parang kidlat na tumama sa isip ni Bel ang mga salita, ang lahat ng hirap. Ang mga gabing ginugol niya sa pag-aaral ng coding habang natutulog ang lahat ng iyon ay ninakaw. Ang kanyang ina ay hindi lamang namatay sa isang aksidente. Ang kanyang ina ay may hawak na katotohanan na naging dahilan ng kanyang pagkawala. Isinaksak ni Bel ang USB sa kanyang lumang laptop. Sa screen, isa-isang lumitaw ang mga dokumento na nagpapatunay na ang core software ng Salcedo Tech ay pag-aari ng Arandia Innovations. Ang pirma ni Ramon sa transfer papers ay isang peke. Isang dokumentong ginawa noong panahon na ang kanyang ina ay nasa ospital pa lamang. Hindi aksidente ang pagkamatay ng kanyang ina. Ipinakita ng mga dokumento na ilang araw bago ang insidente. Nakipagpulong si Ramon at Doña Imelda sa mga taong may kinalaman sa pagpapabagsak ng negosyo ng Arandia. Naramdaman ni Bel ang pag-akyat ng init sa kanyang buong katawan. Hindi na ito ang sakit na naramdaman niya noong gabing pinalayas siya. Ito ay isang malamig at matalas na determinasyon. Tumingin siya sa labas ng bintana sa direksyon ng simbahan kung saan madalas silang magsimba ng kanyang ina. Isang figura ang nakita niyang nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga sa malayo. Tahimik na nakatanaw sa kanilang bahay. Mabilis itong umalis nang mapansin ang kanyang tingin. Miguel, tawag ni Bel. Ang boses ay seryoso
at walang bahid ng pag-aalinangan. Hindi ako natalo. Ngayon pa lang magsisimula ang totoong laban. Napaatras si Miguel, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nakita niyang liwanag sa mga mata ni Bel, ang liwanag ng isang babaeng muling nakahanap ng kanyang sarili. Ang pag-aalinangan ay wala na. Ang natira na lamang ay ang hustisya na matagal na niyang dapat nakamit. Sa gitna ng katahimikan ng gabi sa Batangas, pinilit ni Bel na tawagan ang numero ni Gabriel. Ilang beses niyang dinial ang numero. Umaasang maririnig ang boses ng anak, ang tanging piraso ng kanyang nakaraan na nais niyang protektahan. Pagkalipas ng ilang ring, sumagot ang isang boses, hindi si Gabriel, kundi isang boses na puno ng pagkairita. Ma, bakit ka ba tumatawag? Hindi ba sinabi na ni Dad na huwag ka nang manggulo, nakakahiya ka? Ma, hindi ko akalain na magagawa mo ang mga bintang ni Dad tungkol sa pagtataksil. Ang bawat salita ni Gabriel ay parang mga maliliit na karayom na tumutusok sa puso ni Bel. Hindi siya makapagsalita. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin sa anak ang katotohanan. Ngunit paano niya sisirain ang imahe ng ama na itinanim sa isip nito sa loob ng 18 taon? Gabriel, anak, hindi totoo ang mga sinasabi ng ama mo. Mahinang tugon ni Bel, pilit na pinipigilan ang pagtulo ng luha. Sana ay pakinggan mo ako kahit minsan lang. Huwag na. Ma, nakita ko ang mga ebidensya ni Dad. Huwag mo na kaming gambalain. Masaya na kami rito sa Manila nang wala ka. Putol ni Gabriel bago tuluyang pinutol ang tawag. Ang tunog ng call ended sa kanyang telepono ay tila huling kumpas ng isang martilyo. Napaupo si Bel sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakayakap sa sarili. Hindi ang pagkawala ng asawa ang nagdulot ng pinakamalaking sugat, kundi ang pagtalikod ng sariling anak. Ang pag-aakalang siya ay isang masamang ina ay mas masakit kaysa sa anumang pagtataksil ni Ramon. Samantala, sa loob ng mansyon sa Manila, pumasok si Clarice sa silid ni Gabriel habang ito ay wala. Binuksan niya ang laptop ng binata na iniwan ni Bel nang siya ay pinalayas. Ang laptop na iyon ay hindi lamang basta gamit. Ito ay isang imbakan ng lahat ng mga disenyo at code na ginawa ni Bel para sa kumpanya. Kailangan nating burahin ang lahat ng bakas niya. Bulong ni Clarice sa kanyang sarili habang mabilis na nag-i-scroll sa mga file. Kapag nalaman ng batang ito ang totoo, mawawala ang lahat ng pinaghirapan natin. Ramon, ngunit sa gitna ng pagbubura ni Clarice, isang file ang hindi niya sinasadyang mabuksan. Isang folder na pinamagatang para sa kinabukasan ni Gabriel. Sa loob nito ay ang mga video ni Bel habang nagtatrabaho, mga liham para sa kanyang anak, at ang mga orihinal na disenyo ng software na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang bawat pahina ay may dedikasyon para sa anak ko. Sa lahat ng sakripisyo ko, sana ay maging mabuti kang tao. Nang bumalik si Gabriel sa silid, nakita niya si Clarice na gulat habang nakatingin sa laptop. Ang mga mata ni Gabriel ay lumipat sa screen, kung saan nakabukas ang isang dokumento na naglalaman ng pangalan ng kanyang ina bilang lead architect ng software na pinagmamalaki ng kanyang ama. Ano yan? Tanong ni Gabriel. Ang boses ay nanginginig sa pagtataka. Wala ito, Gabriel. Virus lang. Mabilis na pagsisinungaling ni Clarice. Ngunit ang pagkalito sa mga mata ni Gabriel ay hindi na maitatago. Sa bawat segundo na nakalilipas, unti-unting nabubura ang pader na itinayo ni Ramon sa pagitan ni Bel at Gabriel. Ang anino ng katotohanan ay nagsisimula ng gumapang sa loob ng mansyon. Hindi alam ni Bel sa probinsya na ang kanyang anak ay unti-unti nang nagigising mula sa matagal na pagkakabulag. Ang liham at mga dokumento na nakita ni Gabriel ang magsisilbing mitsa ng malaking pagsabog na wawasak sa mundo ni Ramon. Sa mga araw na sumunod, ang tanging kanlungan ni Bel sa barangay
ay ang maliit na tianggi ni Lorna, ang kanyang matalik na kaibigan mula pagkabata. Si Lorna ang tanging tao na alam ang kanyang pinagdadaanan, ang tanging balikat na kanyang sinasandalan sa gitna ng pagsubok. Sa bawat hapon, habang nag-aayos sila ng mga paninda, madalas na ibinubuhos ni Belle ang kanyang nararamdaman. Lorna, hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang pagbawi sa lahat. Ani Belle habang tinitiklop ang mga lumang tela. Minsan naiisip ko, baka tama sila, baka wala lang talaga akong halaga. Huwag mong sabihin yan. Belle, dito ka muna sa akin, kampante ka rito? Sagot ni Lorna, habang abala sa pag-aayos ng kanyang tindahan, bagaman hindi nito matagpo ang tingin ni Belle. Hindi alam ni Belle na bawat salita niya ay naitatala sa isang maliit na recording device na nakatago sa ilalim ng lamesa ni Lorna. Tuwing gabi, ipinapadala ni Lorna ang mga audio file na ito kay Doña Imelda. Ang kapalit, ang pambayad sa dialysis ng kanyang asawa. Ang pagtataksil ni Lorna ay hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagkalam ng sikmura at ang takot na mawala ng minamahal. Isang hapon, habang si Belle ay nasa loob ng bahay ng kanyang ina, nakita niya ang isang estrangherong lalaki na nag-aabot ng isang makapal na sobre kay Lorna sa likod ng tindahan. Sa distansyang iyon, nakilala ni Belle ang lalaki, si Celso, ang bayaw na nagtapo ng barya sa kanyang mukha noon. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo sa paningin ni Belle. Ang hapdi ng pagkakasala ni Lorna ay mas matindi kaysa sa suntok ni Ramon. Agad na nilapitan ni Belle ang kaibigan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig hindi sa galit, kundi sa lalim ng kanyang pagkabigo. Lorna, bakit? Tanong ni Belle. Ang boses ay puno ng pait. Nagulat si Lorna, nahulog ang sobre mula sa kanyang kamay. Ang mga perang papel ay nagkalat sa lupa. Sumasabay sa ihip ng hangin. Belle, hindi ko sinasadya. Kailangan ko lang ng pera para sa asawa ko. Papatayin nila ako kapag hindi ko sinunod ang gusto nila. Hindi sumigaw si Belle. Lumuhod siya at pinulot ang mga perang nakakalat. Sa halip na itapon ang mga ito sa mukha ni Lorna, inilagay niya ang mga ito sa kamay ng kaibigan. Lorna, ang tiwala ay parang kristal. Kapag nabasag, mahirap nang ibalik sa dati. Ngunit ang buhay ng asawa mo ay mahalaga. Kinuha ni Belle ang kanyang pitaka at idinagdag ang lahat ng perang natitira sa kanya. Ang perang dapat sana ay panggastos niya sa kanyang mga legal na laban. Ito ang pambayad sa ospital ng asawa mo. Huwag mo nang gawin ito muli. Napahagulgol si Lorna. Ang kanyang mga balikat ay nag-uumpugang yumuyugyug sa tindi ng pagsisisi. Patawarin mo ako, Belle. Ang totoo, may ipinapagawa sila sa akin. Kailangan kong ilagay ang isang device sa laptop mo para ma-hack nila ang files mo. Bago pa makapagsalita si Belle, isang maliit na papel ang inilabas ni Lorna mula sa kanyang bulsa. Heto, sinabi ni Celso na kung hindi mo ito gagawin, sisirain nila ang reputasyon mo sa buong barangay. Belle, lumayo ka na rito. Papunta na sila rito. Isang mabilis na pagtibok ng puso ang naramdaman ni Belle. Ang pagtataksil ay hindi nagbunga ng puot, kundi isang mas matibay na desisyon. Sa pag-alis ni Lorna, naramdaman ni Belle ang pagbabago sa kanyang paligid. Ang mga tao sa barangay na dati ay ngumingiti sa kanya ay nagsisimula ng bumulong dahil sa mga kasinungalingang ikinalat ni Imelda. Ngunit sa gitna ng mga bulong, isang boses ang narinig ni Belle mula sa likuran. Si Miguel, na hawak ang isang file folder. Belle, ang ebidensya ay sapat na. Ngayon ang tamang panahon para sa ating unang pag-atake. Handa ka na bang harapin sila sa Manila? Tumingin si Belle sa malayo. Sa direksyon ng kalsadang patungo sa lungsod, ang bawat taksil, ang bawat pasakit, ay naging mga hakbang patungo sa kanyang muling pagbangon.
Ang hangin sa loob ng malaking bulwagan ng Salcedo Tech ay puno ng tensyon at amoy ng mamahaling pabango. Naroon ang mga pinakamalaking investors, ang mga mamamahayag, at ang mga elitista ng Manila na sabik na saksihan ang pagpirma sa kontrata sa pagitan ni Ramon at ng isang higanteng kumpanya mula sa Japan. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Ramon, suot ang kanyang pinakamahal na suit, habang si Clarice ay nakadikit sa kanyang tabi, nakasuot ng puting bestida na tila isang bride na naghihintay sa altar. Sa kabilang bahagi ng entablado, ang malaking screen ay nakahanda para sa presentasyon. Si Doña Imelda naman ay nasa harap na hanay, nakaupo ng tuwid at puno ng pagmamalaki. Iniaangat ang kanyang baba sa harap ng mga taong nakatingin sa kanila. Ngayon, matatapos na ang lahat ng alinlangan, bulong ni Imelda sa kanyang katabi. Isang ngising tagumpay ang nakapinta sa kanyang mga labi. Nang magsimula ang seremonya, kinuha ni Ramon ang mikropono. Sa loob ng 20 taon, ang Salcedo Tech ay naging simbolo ng inobasyon. At ngayong araw, ililunsad natin ang teknolohiyang magbabago sa industriya. Hindi pa man natatapos ang kanyang sasabihin, biglang nagdilim ang buong bulwagan. Ang mga ilaw ay namatay, at ang tanging liwanag na natira ay ang malaking screen sa entablado. Isang malakas na tunog ng pagbukas ng malaking pinto sa likuran ang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Sinundan ng dahan-dahang paglalakad ng isang babaeng nakasuot ng cream-colored suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, at ang bawat hakbang niya ay puno ng awtoridad. Si Miguel ay nasa kanyang tabi, bitbit ang isang attaché case na puno ng mga dokumentong legal. Huminto si Belle sa gitna ng aisle, at ang lahat ng mga mata sa loob ng bulwagan ay napako sa kanya. Ang mga bulong-bulungan ay mabilis na kumalat. Siya ba yung asawa? Hindi ba siya yung pinalayas? Umakyat si Belle sa entablado. Hindi siya tumingin kay Ramon, diretso ang kanyang tingin sa mga opisyal ng Japanese firm. Ang mga ito, nang makita ang dokumentong hawak ni Miguel, ay agad na tumayo at nagbigay pugay. Madam Arandia, wika ng Pangulo ng Japanese firm. Isang matinding paggalang ang nakikita sa kanyang mukha. Ikinalulungkot naming marinig ang mga nangyari. Handa kaming makipagkasundo sa inyo. At sa inyo lamang. Nanigas si Ramon sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang mga kamay niya ay nangangatog habang hawak ang mikropono. Si Clarice naman ay umatras. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat habang nakatingin sa logo ng Arandia Innovations na biglang lumitaw sa malaking screen, pinalitan ng logo ng Salcedo Tech. Arandia? Ano ang ibig sabihin nito? Sigaw ni Clarice. Ang kanyang boses ay garalgal. Hinarap ni Belle ang mikropono. Ang boses niya ay hindi na ang boses ng babaeng dati ay pabulong kung magsalita. Ito ay malinaw, matatag, at punong-puno ng kapangyarihan. Ako ang arkitekto ng bawat linyang code na ginagamit ninyo ngayon, pahayag ni Belle. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ako ang babaeng pinili ninyong maliitin. Ang babaeng pinili ninyong palayasin gamit ang 500 piso. Ngayon, Ramon, oras na para bayaran mo ang lahat ng utang mo. Hindi lang sa pera, kundi sa dangal na ninakaw mo sa akin. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang mga kamera ay mabilis na nag-flash. Kinukunan ang bawat emosyon sa mukha ni Ramon at Imelda. Sa isang iglap, ang mundo ng mga Salcedo ay gumuho at sa harap ng lahat. Ang babaeng tinuring nilang anino ay tumayo bilang isang reyna. Ang bawat detalye sa mga dokumentong inilatag ni Miguel sa harap ng mga kinauukulan ay parang isang matalim na kutsilyong humahati sa katayuan ni Ramon. Habang nagkakagulo ang mga mamamahayag at nagtatangkang tumakas ang pamilya Salcedo,
Sa likurang pintuan, isang mas masakit na katotohanan ang bumungad kay Bel. Sa loob ng isang pribadong silid, kinuha ni Miguel ang isang lumang folder na hindi pa nila nabubuksan noon. Bel, may mga bagay na hindi nakasaad sa mga kontrata. Ngunit nakatala sa mga report ng investigasyon noong panahong namatay ang iyong ina. Wika ni Miguel. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalinlangan kung nararapat bang sabihin ang susunod na mga salita. Binasa ni Bel ang mga pahina. Habang nagbabasa siya, ang kulay ng kanyang mukha ay unti-unting naglalaho. Hindi lamang ninakaw ni Ramon at ng kanyang pamilya ang teknolohiya ng Arandia. Sila ang nasa likod ng bawat hakbang na nagtulak sa kanyang ina patungo sa bingit ng pagkawala. Ngunit may isang pangalan na lalong nagpadilim sa kanyang mundo, Celso. Ang aksidenteng ikinamatay ni Doña Lucinda ay hindi lamang isang simpleng pagkabigo ng preno. Ito ay isang planadong pagkasira na ginawa ni Celso, ang kapatid ni Ramon, matapos utusan ni Doña Imelda, at si Ramon, alam niya. Alam niya ang lahat mula sa simula, ngunit pinili niyang manahimik at magbingi-bingihan habang unti-unting nauubos ang buhay ng kanyang biyenan upang makuha ang korporasyon. Hindi niya ako tinawagan, bulong ni Bel. Ang kanyang boses ay tila isang hungkag na alingaw-ngaw sa loob ng silid. Nasa loob siya ng sasakyan kasama ng ina ko nang mangyari ang aksidente. Ngunit nagawa niyang lumabas nang walang gasgas bago pa man mahulog ang sasakyan sa bangin. Ipinagpalit niya ang buhay ng aking ina para sa isang posisyon sa kumpanya. Hindi na napigilan ni Bel ang sarili. Ang pagpigil na ginawa niya sa loob ng maraming taon ay naglaho na parang usok. Tumayo siya at naglakad patungo sa lumang simbahan sa Batangas. Ang lugar kung saan huli niyang nakita ang mangiti ng kanyang ina. Pagpasok sa loob ng simbahan, ang katahimikan ay nababasag lamang ng kanyang malalakas na hikbi. Hindi ito ang iyak ng isang babaeng talunan. Ito ang iyak ng isang taong nabigla sa lalim ng kasamaang nakapaligid sa kanya sa loob ng 2 dekada. Bakit, ina? Bakit naging ganito sila kadesperado sa kapangyarihan? Lumapit si Miguel. Hindi upang magbigay ng solusyon, kundi upang maging saksi sa kanyang paghihinagpis. Bel, maaari na nating isampa ang kaso ng murder. Sapat na ang ebidensyang ito para tuluyan silang mabura sa lipunan. Umiling si Bel, ang kanyang mga mata ay puno ng pait at matinding determinasyon. Ang pagpapakulong sa kanila ay masyadong mabilis. Hindi sila dapat makakita ng liwanag ng hustisya hanggat hindi nila nararamdaman ang bawat piraso ng pagkawala na naranasan ko. Ang paghihiganti ay hindi lang pagpaparusa. Ito ay ang pagpapaunawa sa kanila na ang bawat sentimong ninakaw nila ay babalik bilang isang sumpa na sisira sa kanilang pagkatao. Sa labas ng simbahan, ang langit ay unti-unting nagdidilim, nagbabadyang magbuhos ng malakas na ulan. Ang bawat patak ng ulan sa bubong ng simbahan ay tila mga hakbang ng isang paparating na bagyo. Mula sa sandaling iyon, ang mabait at mapagtiis na Maribel Arandia ay tuluyan ng naglaho. Ang natira na lamang ay ang babaeng handang tupukin ang mundo ng mga taong pumatay sa kanyang kaligayahan. Ang bawat paghakbang ni Bel sa loob ng korte ay parang pagmartsa ng isang hukbong walang awa. Sa loob ng ilang linggo, ang imperyo ng Salcedo Tech ay unti-unting gumuho, tulad ng isang kastilyong buhangin sa harap ng malakas na alon. Ang mga kaso ng intelektual na pagnanakaw, pandaraya sa buwis, at ang ebidensya ng pagmamanipula sa aksidente ng kanyang ina ay isa-isang inilabas ni Miguel. Hindi na makatingin ng diretso si Ramon sa harap ng hukom. Ang kanyang mamahaling suwit ay gusot at ang kanyang mga mata ay puyat at puno ng takot. Sa labas ng gusali, ang mga bangko at creditors ay nag-aabang upang bawiin ang bawat ari-ariang ipinangalan sa kumpanya.
kabilang na ang mansyon na matagal na naging bilangguan ni Bel. Ramon, kailangan nating ilipat ang mga asset kay Gabriel bago nila makuha ang lahat. Ang boses ni Clarice na puno ng desperasyon habang nagbubulungan sila sa isang madilim na sulok ng hallway ng korte. Kapag nasa pangalan ng anak mo ang mga titulo, hindi nila yan makukuha. Ngunit hindi nila alam, sa di kalayuan, nakatayo si Gabriel. Ang 18 taong gulang na binata ay nakikinig sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng babaeng akala niya ay tagapagtanggol ng kanilang pamilya. Ang pagkatao ni Clarice, ang kanyang pagiging sakim, at ang kanyang kawalan ng pagmamahal sa kanino man ay nalantad sa isang iglap. Ginagamit niyo lang ako? Ang malamig na tinig ni Gabriel na nagpatahimik sa dalawa. Ginagamit niyo ang pangalan ko para magtago sa batas habang ang ina ko. Ang ina ko na itinuring ninyong walang silbi, ang siya palang bumubuhay sa atin. Tinalikuran ni Gabriel ang kanyang ama at si Clarice. Naglakad siya patungo sa kalsada, patungo sa direksyon ng Batangas. Pagdating niya sa harapan ng lumang bahay na kahoy, hindi siya nagsalita. Huminto siya sa harap ng gate at dahan-dahang lumuhod sa matigas na semento. Ang tawag niya. Ang boses ay basag sa luha. Akala ko mahina ka. Akala ko ikaw ang dahilan kung bakit hindi kami nagiging masaya. Mali ako? Ikaw pala ang nagtitiis para manatili kaming buo habang sila ang unti-unting sumisira sa akin. Bumukas ang pinto. Lumabas si Bel, ang kanyang mukha ay seryoso. Walang bakas ng emosyon. Mahabang oras ang lumipas bago siya nagsalita. Ang bawat sandali ng katahimikan ay puno ng bigat ng nagdaang 20 taon. Bakit ka narito, Gabriel? Tanong ni Bel. Patawad. Sagot ng binata habang nakayuko. Handa akong magpatotoo laban sa kanila. Ipakulong natin sila. Huwag mo akong itakwil, Tinitigan siya ni Bel. Ang kanyang puso, na matagal nang sugatan, ay nag-aalinlangan. Hindi madaling magpatawad sa isang anak na tumalikod sa kanya sa oras ng kanyang pangangailangan. Ngunit sa ilalim ng kanyang pagiging matapang, ang pagiging ina ay nangingibabaw pa rin. Dahan-dahan niyang itinayo ang kanyang anak. Ngunit ang kanyang hawak ay walang halong lambing, kundi isang paalala ng kanyang katayuan. Maari kang bumalik sa akin, Gabriel, ngunit tandaan mo, ang pagmamahal ko sa iyo ay hindi na magiging bulag. Kailangan mong matutunan na ang respeto ay hindi ibinibigay. Ito ay pinaghihirapan. At simula ngayon, hindi na ako ang susunod sa gusto ninyo. Tayo na ang magtatakda ng ating sariling landas. Sa loob ng mansyon, habang ang mga otoridad ay nagsisimulang magkabit ng mga babala ng pagkumpiska, si Doña Imelda ay nakaupo sa kanyang silya. Walang kibo, habang ang kanyang mundo ay unti-unting kinukuha ng mga taong dati niyang minamaliit. Ang gabi ay naging simbolo ng wakas ng kanilang mapanirang kapangyarihan. Ang loob ng bulwagan ng hukuman ay tahimik. Ang tanging naririnig ay ang mabigat na yabag ng mga gwardiya at ang mahinang bulong ng mga taong nag-aabang sa hatol. Si Ramon ay nakaupo sa loob ng kulungan nang nasasakdal. Ang kanyang anyo ay hindi na maikukumpara sa lalaking dati ay nagmamayabang sa harap ng mga investors. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko at ang kanyang mga mata ay pilit na umiiwas sa tingin ni Bel na nakaupo sa harap. Sa tabi ni Ramon, si Celso ay hindi mapakali. Ang kanyang mga kamay ay patuloy na nagkakamot sa kanyang buhok. Ang takot ay malinaw na makikita sa bawat galaw. Si Doña Imelda naman ay nananatiling matigas ang mukha. Ngunit ang bawat paghinga niya ay mabigat at puno ng pagsisisi na huli na para maipakita. Nang tawagin ang pangalan ni Bel para tumayo bilang huling saksi, ang buong silid ay nabalot ng tensyon. Tumayo si Bel, hindi nangungulila, hindi nagagalit, kundi puno ng katahimikan
na mas nakakatakot pa sa anumang sigaw. Naglakad siya patungo sa stand. Ang bawat hakbang ay may bigat ng 20 taon ng pananahimik at sakripisyo. Maribel Arandia Salcedo, wika ng piskal. Mayroon ka bang nais sabihin sa korte bago ibigay ang huling hatol? Lumingon si Bel kay Ramon. Sa sandaling iyon, nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang lalaking dati ay nagsabing siya ay swerte dahil pinakasalan siya, ay nakatingin ngayon sa kanya ng may halong pakiusap. Bel, tulungan mo ako. Ang pabulong na boses ni Ramon na halos hindi na marinig. Ngunit sapat para mabasa ng labi ni Bel. Alang-alang sa mga taong pinagsamahan natin. Sabihin mo sa hukom na wala akong kinalaman sa aksidente. Tumigil si Bel. Ang alaala ng 20 taon, ang pagluluto ng pagkain, ang pag-aalaga sa pamilya ng lalaking ito. Ang pagtatago ng sariling pangarap ay dumaan sa kanyang isipan na parang isang mabilis na pelikula. Ngunit sa dulo nito, ang nakita niya ay ang mukha ng kanyang ina na walang buhay. 20 taon akong tumulong sa iyo, Ramon. Simula ni Bel, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng awtoridad. Binuhay ko ang pangarap mo gamit ang aking sariling talino. Pinatawad ko ang bawat pagkukulang mo sa pag-aakalang ang pamilya ay sapat na bayad sa lahat ng pasakit. Ngunit ang buhay ng aking ina, ang buhay na ninakaw ninyo dahil sa kasakiman, tumingin siya sa hukom. Hindi ko hinihingi ang pagpapakulong sa kanila dahil sa galit. Hinihingi ko ito dahil ito ang nararapat. Ang 20 taon na ibinigay ko sa kanila ay hindi na maibabalik. Ngunit ang hustisya para sa aking ina ay isang bagay na kailangang matupad. Pagbasa ng hukom sa hatol. Ang bawat salita ay parang suntok sa pamilya, Salcedo. Si Ramon ay nahatulan ng mahabang panahon sa bilangguan dahil sa pandaraya at pagtatakip sa krimen. Si Celso ay hinatulan ng mas mabigat na parusa dahil sa direktang pagkasangkot sa pagpatay. Si Doña Imelda naman ay nawalan ng lahat ng karapatan sa mga ari-arian at napatawan ng pagkakakulong. Habang inilalabas ang mga Salcedo mula sa bulwagan, sinubukan pa ring abutin ni Ramon ang kamay ni Bel. Bel, patawarin mo ako. Hindi lumingon si Bel. Naglakad siya palabas ng korte. Ang liwanag ng araw sa labas ay bumungad sa kanya ng napakaliwanag. Wala siyang naramdamang saya sa pagkakulong nila. Ang naramdaman niya ay ang pagkawala ng isang malaking tinik sa kanyang dibdib. Sa wakas, ang kanyang nakaraan ay tapos na. Ang kanyang kinabukasan ay nagsisimula pa lamang. Ang lumang mansyon ng mga Salcedo na dati puno ng lamig at mga lihim na mapanira ay nagbago na ang anyo mula sa pagiging simbolo ng karangyaan ng mga taong sakim. Ito ay naging Lucinda House, isang kanlungan para sa mga babaeng minsang naligaw, nasaktan, at nawala ng lahat dahil sa pag-ibig na naging tanikala. Hindi na makikita rito ang mga mamahaling dekorasyon na dati ay ipinagmamalaki ni Imelda. Sa halip, ang mga pader ay napinturahan ng malambot na kulay ng asul at puti, puno ng mga halaman na nagbibigay ng buhay at pag-asa. Ang dating malaking sala na saksi sa mga insulto ay isa na ngayong silid-aralan kung saan ang mga kababaihan mula sa iba't ibang barangay ay tinuturuang maghanap buhay, mag-code at magpatakbo ng sariling negosyo. Madalas na makikita si Bel sa loob ng Lucinda House, hindi bilang isang boss, kundi bilang isang kaibigan at guro. Sa kanyang bawat pagtuturo, hindi lamang teknolohiya ang kanyang ibinabahagi. Ibinabahagi niya ang aral kung paano hindi na muling maging biktima. May mga panauhin tayo sa labas. Tawag ni Gabriel na nakasuot na ngayon ng disenteng barong, handang humarap sa kanyang unang kliyente bilang isang batang abogado. Ngumiti si Bel sa kanyang anak. Ang relasyon nilang dalawa ay dumaan sa mahabang proseso ng paghihilom.
Hindi ito agad-agad na naging perpekto. May mga araw na may ilangan, may mga araw na hindi sila nagkakasundo. Ngunit ang mahalaga, natutunan nilang makinig sa isa't isa. Ang bawat sugat ay unti-unting natatakpan ng pagmamahal na nakabatay sa respeto, hindi sa pagmamanipula. Sa labas, nakatayo si Miguel. Hindi siya pumasok sa mansyon. Nanatili lamang siya sa tapat ng gate habang pinagmamasdan ang mga bulaklak na itinanim ni Belle sa hardin. Nang makita siya ni Belle, lumapit ito ng may mahinahon ng ngiti. "Miguel, salamat sa hindi mo pagbitaw." Wika ni Belle habang pinagmamasdan ang mga puno ng sampagita na namumukadkad na sa paligid. "Belle, hindi ako bumitaw dahil alam kong sa tamang panahon, ikaw ang pipili kung kailan ka handang magsimula muli." Sagot ni Miguel, "Hindi kita minahal para maging savior mo. Minahal kita dahil naniniwala ako na kaya mong iligtas ang sarili mo." Tumango si Belle. Sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman ang pressure na kailangan niyang magmadali sa isang bagong relasyon. Ang pag-ibig para sa kanya ngayon ay hindi na isang obligasyon o isang bagay na dapat patunayan sa iba. Ito ay isang pagpipilian. Ang kapayapaang nararamdaman niya sa loob ng Lucinda House ay sapat na para sa ngayon. Ang kanyang sarili ang kanyang pinakamahalagang kapareha. Habang lumulubog ang araw, ang mga ilaw sa loob ng Lucinda House ay dahan-dahang nagningning. Mula sa malayo, ang gusaling ito ay tila isang parola sa gitna ng dagat ng mga kababaihan na naghahanap ng direksyon. Si Belle ay nanatili sa pintuan. Pinapanood ang bawat babaeng lumalabas na may ngiti at bagong pag-asa. Alam niyang hindi matatapos ang laban sa isang panalo lamang. Ngunit ang bawat buhay na nababago ay isang tagumpay na hindi na kayang nakawin ng sinuman. Sa loob ng kanyang puso, ang boses ng kanyang ina ay tila bumubulong. "Belle, tapos na ang pagdurusa. Ngayon, ikaw na ang liwanag." Ang simoy ng gabi sa Lucinda House ay karaniwang puno ng katahimikan at mahinang ugong ng mga talakayan mula sa mga kababaihang nag-aaral. Ngunit sa gabing iyon, isang hindi inaasahang katok sa pinto ang bumasag sa kapayapaan ng tahanan. Ang katok ay mabilis at tila may dalang takot. Nang buksan ni Gabriel ang pinto, isang babaeng may takip sa mukha ang pumasok sa loob. Nang dahan-dahan nitong ibaba ang kanyang bandana, nanlaki ang mga mata ni Gabriel. Si Clarice, ngunit hindi na ito ang Clarice na mayabang na nakatayo sa tabi ni Ramon noon. Ang kanyang mga mata ay namamaga. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. At ang kanyang katawan ay tila nanghihina sa pagod at gutom. Nang makita niya si Belle na pababa sa hagdanan, bigla siyang lumuhod sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakataas na tila nagmamakaawa. "Belle, patawarin mo ako." Ang basag na boses ni Clarice na halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan. "Wala na akong matakbuhan. Tinugis ako ng mga nagpautang kay Ramon. Pinagbantaan nila ang buhay ko. Nalaman ko ang huling plano ni Doña Imelda bago siya tuluyang ikulong." Lumapit si Belle, ngunit nanatili ang kanyang distansya. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, bagaman sa loob ay nagbabalik ang mga alaala ng gabing si Clarice ang may suot ng kuwintas ng kanyang ina. "Bakit ka narito, Clarice? Hindi ba't nakuha mo na ang lahat ng gusto mo noon?" "Mali ako, Belle. Ginamit lang ako ni Doña Imelda." Umiiyak na paliwanag ni Clarice. "May isang lihim na dokumento na hindi ninyo nahanap. Isang kasunduan sa pagitan ni Doña Imelda at ng isang banyagang sindikato para ibenta ang mga orihinal na source code ng Arandia Innovations. Ang transaksyong iyon ay gaganapin pa rin sa pamamagitan ng isang dummy account na kontrolado ni Celso mula sa loob ng kulungan. Kung magtagumpay sila, mawawala ng halaga ang kumpanyang itinayo mo muli." Iniabot ni Clarice ang isang maliit na papel
na may nakasulat na bank account at lokasyon ng transaksyon. Ito lang ang paraan para patunayan kong nagsisisi ako. Bel, iligtas mo ako. Natatakot ako. Tumingin si Bel kay Gabriel. Pagkatapos ay kay Miguel na kararating lamang matapos makabalik mula sa opisina ng korte. Ang sitwasyon ay naging mas komplikado. Ang laban ay hindi pa pala tuluyang tapos. Ang huling galamay ng kasakiman ng mga Salcedo ay nagtatangka pa ring sumira mula sa likod ng rehas. Lumapit si Bel kay Clarice at hinawakan ang balikat nito upang patayuin. Ang kanyang hawak ay hindi malupit. Ngunit hindi rin ito nangangako ng mabilis na pagpapakalma. Dito ka muna sa Lucinda House, Clarice. Ngunit huwag mong isipin na ang pagpunta mo rito ay magpapabago sa mga nagawa mo. Ang batas ay batas pa rin. Kung may kasalanan ka sa kumpanya, haharapin mo ito pagkatapos nating matapos ang huling laban na ito. Humarap si Bel kay Miguel at Gabriel. Miguel, tawagan mo ang mga autoridad sa bangko. Gabriel, ihanda mo ang mga legal na dokumento para i-freeze ang dummy account na iyan. Hindi natin hahayaang makuha nila ang huling piraso ng alaala ng aking ina. Ang gabi ay muling naging saksi sa paghahanda ng isang bagong laban. Ngunit sa pagkakataong ito, si Bel ay hindi na mag-isa. Kasama niya ang kanyang anak, ang kanyang kaibigan, at ang katotohanan na siyang magiging pinakamalakas niyang kalasag laban sa huling hininga ng kasamaan ng mga Salcedo. Ang ulan sa labas ng bangko sa Makati ay malakas na bumubuhos. Ang bawat patak sa salamin ng bintana ay sumasabay sa mabilis na tibok ng puso ni Bel. Sa loob ng opisina ng manager, si Miguel ay abalang nakikipag-usap sa mga legal na kinatawan, habang si Gabriel ay patuloy na nagmamasid sa paggalaw ng mga numero sa screen ng kanyang laptop. Ma, nagsisimula na ang transaksyon. Bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba. May nagtatangkang mag-withdraw ng pondo mula sa dummy account ni Celso sa labas ng bansa. Kung hindi natin ito mapipigilan sa loob ng 5 minuto, tuluyan nang mawawala ang kontrol sa source code ng Arandia. Tumingin si Bel sa screen. Ang bawat numero na lumalabas ay parang mga piraso ng kanyang buhay na muling sinusubukang agawin sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya papayag na maging biktima muli. Miguel, nasaan na ang utos ng korte? Tanong ni Bel. Ang kanyang boses ay matatag at walang bakas ng takot. Parating na, Bel. Ang sheriff ay nasa tapat na ng bangko sa kabilang distrito kung saan nakarehistro ang account. Sagot ni Miguel habang mabilis na nag-i-input ng mga huling detalye sa kanyang dokumento. Sa mismong sandaling iyon, ang pinto ng opisina ay bumukas at pumasok ang isang pulis, kasama ang kinatawan ng National Bureau of Investigation. Bitbit nila ang opisyal na freeze order para sa lahat ng account na may kaugnayan sa pamilya Salcedo. Ang transaksyon na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso ay nahinto sa huling segundo bago ito tuluyang mailipat sa banyagang sindikato. Nagawa natin, ma. Wika ni Gabriel, binitiwan ang kanyang mouse at napasandal sa upuan habang malalim na humihinga. Naka-freeze na ang account. Hindi na nila magagamit ang code ng Arandia kailanman. Naramdaman ni Bel ang pagbuhos ng luha sa kanyang mga pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng tagumpay at labis na ginhawa. Ang huling galamay ng kasamaan ng mga Salcedo ay tuluyan ng naputol. Ang alaala at ang talino ng kanyang ina ay ligtas na sa wakas. Kinabukasan, pumunta si Bel sa bilangguan upang harapin si Doña Imelda sa huling pagkakataon. Ang dating matapang at mapagmataas na matanda ay nakaupo ngayon sa isang sulok ng selda, nakasuot ng orange na uniforme. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng dating karangyaan nang makita niya si Bel. Lumapit ito sa rehas.
Ang kanyang mga kamay ay nangangatog. Bel, tulungan mo ako. Sabihin mo sa kanila na hindi ko alam ang tungkol sa account na iyon. Hindi ko kayang manatili rito. Tinitigan siya ni Bel ng matagal. Walang galit sa kanyang mga mata. Wala ring kasiyahan. Ang natira na lamang ay ang malalim na habag sa isang taong binuo ang buhay sa kasinungalingan at kasakiman. Doña Imelda, mahinahong panimula ni Bel. Matagal ninyong sinabi na naging swerte ako dahil naging bahagi ako ng pamilya ninyo. Ngunit ang totoo, kayo ang nabuhay sa aking pawis, sa aking talino, at sa dugo ng aking ina. Pinatunayan ko na ang halaga ko ay hindi nakasalalay sa inyong pagkilala. Inilagay ni Bel ang kanyang kamay sa ibabaw ng rehas. Ngunit hindi para hawakan si Imelda, kundi para magpaalam. Ipinapaubaya ko na kayo sa batas. Doon ninyo hanapin ang kapayapaang hindi ninyo nakuha sa gitna ng inyong kayamanan. Tumalikod si Bel at naglakad palabas ng bilangguan. Ang bawat hakbang niya ay tila mas magaan kaysa sa nakaraan. Ang gabi ay dahan-dahang naglalaho. Nagbibigay daan sa isang maganda at maliwanag na umaga na naghihintay sa labas. Ang kanyang paglaya ay ganap na sa wakas. Ang hardin ng Lucinda House ay napupuno ng mabangong amoy ng mga bulaklak na namumukadkad sa ilalim ng maaliwalas na sikat ng araw. Ang mga puting upuan ay nakaayos sa ibabaw ng berdeng damuhan, kung saan nakaupo ang mga kababaihan na minsang pumasok sa tahanang ito nang nakayuko. Ngunit ngayon ay nakatayo ng tuwid at may ngiti sa kanilang mga mata. Ang okasyon ay ang opisyal na pagtatapos ng unang batch ng mga mag-aaral sa programa ng pangkabuhayan at teknolohiya. Sa harap ng entablado, nakatayo si Bel. Hindi siya nakasuot ng mamahaling alahas o marangyang damit. Ang suot niya ay isang simpleng puting blusa at palda na sumasalamin sa kanyang natagpuang kapayapaan. Ang kanyang mukha ay maliwanag. Walang bakas ng pait o galit mula sa nagdaang 20 taon ng pagdurusa. Kinuha niya ang mikropono. Ang kanyang boses ay malambot ngunit may sapat na lakas upang marinig ng bawat taong naroroon. Sa loob ng mahabang panahon, naniwala ako na ang halaga ng isang babae ay nasusukat sa kanyang kakayahang magtiis, sa kanyang pag-ako sa mga kasalanan ng iba, at sa pagbubura ng kanyang sariling pangalan upang magbigay liwanag sa kanyang pamilya. Panimula ni Bel, ang kanyang mga mata ay lumilipat sa bawat mukha ng mga babaeng nakikinig sa kanya. Ngunit dito sa Lucinda House, natutunan natin ang isang mas mahalagang katotohanan. Ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman nananakit, hindi nang aabuso, at hindi nag-aalis ng ating pagkatao. Nagpalakpakan ng mga tao sa gilid ng entablado. Si Gabriel ay nakatayo kasama si Miguel. Si Gabriel ay nakasuot ng kanyang formal na damit bilang isang batang abogado ng Lucinda House. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki habang nakatingin sa kanyang ina. Ang mga araw ng kanyang pagiging bulag sa kasinungalingan ni Ramon ay matagal nang binaon sa limot. Ngayon, siya ang naging boses ng mga kababaihang nangangailangan ng legal na depensa. Nang matapos ang programa, lumapit si Miguel kay Bel. May bitbit itong isang maliit na kahon. Inilapag niya ito sa lamesa sa harapan ni Bel. Bel, ang mga huling dokumento ng Arandia Innovations. Ikaw na ang opisyal na tagapangasiwa ng lahat. Tapos na ang legal na laban. Salamat, Miguel. Ngumiti si Bel. Tinitigan siya ni Miguel ng may malalim na pagmamahal. Bel, alam kong hindi ito ang tamang oras para magmadali. Ngunit narito lang ako, maghihintay ako kung kailan ka handang buksan muli ang puso mo sa isang bagong pag-ibig. Hinawakan ni Bel ang kamay ni Miguel. Isang magiliw na hawak na nagpapahayag ng taus-pusong pasasalamat. Miguel, ikaw ang naging tulay ko pabalik sa aking sarili. Ngunit sa ngayon,
Nais ko muling kilalanin ang babaeng nawala sa loob ng 20 taon. Ang pag-ibig sa sarili ang pinakamagandang regalong natanggap ko. At gusto ko muna itong palaguin bago ko ito ibahagi sa iba. Kapag handa na ako, ikaw ang unang makakaalam. Tumango si Miguel, isang ngiting puno ng pag-unawa ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi siya nasaktan. Sa halip, mas lalo siyang humanga sa katatagan ng babaeng kaharap niya. Sa di kalayuan, lumapit si Lorna. Bitbit ang isang tray ng mga kakanin na siya mismo ang nagluto. Bel, heto ang paborito mo. Galing ito sa maliit na tindahan ko na lumalago na ngayon dahil sa tulong mo. Ngumiti si Bel at tinanggap ang pagkain. Ang nakaraan ay hindi na isang sumpa na bumabagabag sa kanila. Ito ay naging isang aral na nagpatibay sa kanilang samahan. Habang nag-uusap ang lahat at napupuno ng tawa ang hardin, lumakad si Bel patungo sa gate ng Lucinda House. Tumingala siya sa bagong karatula na nakasabit sa tapat ng pinto. Binasa niya ang mga salitang nakaukit doon para sa mga babaeng minsang pinalayas. Pero hindi kailanman natalo. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Bel. Ang hangin ay sariwa at ang sikat ng araw ay tila yumayakap sa kanyang buong pagkatao. Sa sandaling iyon, alam niyang ang kanyang paglalakbay ay ganap ng nagbunga. Siya ay hindi na si Bel na asawa lang ni Ramon. Siya ay si Maribel Arandia, isang anak, isang ina, isang guro. At ang nag-iisang may-ari ng kanyang sariling kaligayahan. Lumipas ang 5 taon. Ang hapon sa Batangas ay napupuno ng kulay ginto habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga bundok sa harap ng lumang bahay kahoy na minana ni Bel sa kanyang ina. Ang mga halaman ng sampagita ay muling yumabong. Ikinakalat ang kanilang matamis at banayad na bango sa buong paligid. Ang lugar na ito na dati ay naging saksi sa kanyang pag-iyak sa dilim. Ngayon ay naging isang tahanan ng kapayapaan. Sa loob ng bakuran, si Gabriel, na isa ng ganap at respetadong abogado ng bayan, ay abalang nakikipag-usap sa isang grupo ng mga magsasaka. Sa kanyang tabi, si Miguel ay naroon din, nakangiting nakikinig at nagbibigay ng payo. Ang dalawang lalaki sa buhay ni Bel ay naging magkatuwang sa pagtatanggol sa karapatan ng mga mahihirap sa probinsya. Walang ingay, walang kompetisyon. Ang mayroon lamang ay ang tahimik na paggalang sa isa't isa. Lumabas si Bel mula sa kusina, bitbit ang isang tray ng mainit na tsaa. Ang kanyang bawat paghakbang ay banayad. Ang kanyang mukha ay pinalalamutian ng mga linya ng edad na nagpapakita ng kanyang karunungan at karanasan. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling kasing linaw ng umaga. Inilapag niya ang tray sa ibabaw ng mesa. Lumapit si Gabriel at humalik sa kanyang pisngi. Salamat. Ang sarap talaga ng timpla mo. Siyempre, anak, para sa inyo yan. Tugon ni Bel. Ang kanyang boses ay puno ng tamis na nagmumula sa isang pusong wala nang anumang pait nang umalis ang mga bisita. Nanatili si Miguel sa tabi ng gate. Tumingin siya kay Bel, nakasalukuyang nagdidilig ng mga bulaklak sa tabi ng bintana. Bel, may pagtitipon bukas sa Lucinda House sa Manila. Sasama ka ba? Oo, Miguel. Ngumiti si Bel. Gusto kong makita ang mga bagong mukha ng mga babaeng nagsisimula ng bumuo ng kanilang sariling mga pangarap. Lumapit si Miguel ng bahagya. Ngunit pinanatili ang distansyang nagpapakita ng paggalang sa kanyang kalayaan. 5 taon na ang nakalipas, Bel, at hanggang ngayon, masaya akong makita na hindi ka na muling naging anino ng sinuman. Tumingala si Bel sa kalangitan kung saan ang mga unang bituin ay nagsisimula ng magpakita. Natutunan ko, Miguel, na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa nakaraan. Pinatawad ko si Ramon,
Hindi dahil karapat-dapat siya, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko na lumaya sa bigat ng galit. Ngunit ang aking buhay ay akin na, at ang aking kapayapaan ay isang bagay na hinding-hindi ko na muling ibibigay sa iba. At ang puso mo? Mahinahong tanong ni Miguel. May bahagyang pag-asa sa kanyang mga mata. Tumingin si Belle kay Miguel, isang mahaba at makahulugang tingin na puno ng init at malalim na pagkakaibigan. Ang puso ko ay bukas. Miguel, bukas ito sa bawat magandang bagay na nais ibigay ng mundo sa tamang panahon, nang walang pagmamadali at may buong pagpapahalaga sa sarili. Hindi na nagtanong pa si Miguel. Ang sagot ni Belle ay sapat na upang malaman niya na ang pag-ibig para sa kanila ay hindi na isang karera, kundi isang magandang paglalakbay na dahan-dahang binubuo sa bawat hapon ng kanilang pagsasama. Sa pagpasok ng gabi, ang amoy ng sampagita ay lalong naging matapang. Tila isang patunay na ang pinakamagagandang bulaklak ay yaong mga sumibol mula sa matigas na lupa. Matapos ang mahabang panahon ng tagtuyot, si Maribel Arandia ay tuluyan ng nakasumpong ng kanyang tunay na tahanan, isang tahanan na itinayo ng kanyang sariling kamay, pinatibay ng kanyang sariling talino, at pinuno ng kanyang sariling kapayapaan.